Ngayon po mga kapanalig ay paggunita sa mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Ang ating banal na misa ay pangungunahan ni Reverend Fathers. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagkaloob ng ating Panginoong Kristo si Maria upang ating maging ina. Ina ng sambayanan. Payagan mong ipagdasal ka ni Maria. Payagan mong samahan ka ni Maria. Kasama si Maria, tayo na nagkamali, nagkasala, magbalik tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't itong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Sion, yaong sabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatagtagin sa kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. O puon, ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao, dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.
Dinggin ang ulat o mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang araw pagkatapos ng Pentecostes. Ito po ay itinalaga sa tulong po ng ating Santo Papa Francisco bilang paggunita kay Maria, Mother of the Church, ina ng sambayanan. Dahil sa mga pagbasa na ating narinig, lalo na po sa Ebanghelyo, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang ina sa minamahal na alagad. Walang pangalan yung alagad na ito. Karaniwan po kapag walang pangalan, ang tinutukoy ng Bible ay ang bawat isa na nagbabasa ng Biblia. Kaya walang pangalan kasi ibinibigay ni Jesus ang kanyang ina, hindi lang dun sa isang alagad, bagkus yung nare-represent ng alagad na yon at yun yung simbahan, ang bawat isa sa atin. At ibinigay ni Jesus ang kanyang nanay dito sa alagad. At yung alagad naman na ibinigay kay Maria. Binibigay po ang bawat isa sa atin. Binibigay tayo ni Jesus sa pangangalaga, sa pagmamahal, sa pananalangin ng kanyang inang si Maria. Mga panalig, napakaganda nung celebration na ito. Kasi sinong tao ang magbibigay ng kanyang nanay? Ikaw, ibibigay mo ba yung nanay mo? Kanino mo ibibigay yung nanay mo? Ibibigay mo yung nanay mo dun sa tao na mahal mo. Kasi alam mong nangangailangan eh. Alam mong nalulungkot. Alam mong nalulumbay na yung nanay mo lamang ang makapagdudulot dun sa taong minamahal mo ng pagmamahal na kinakailangan niya. Kasi nga minamahal
tayo po minamahal ng ating mga nanay. At ang sabi po, ang pinaka malapit na pagmamahal ng Diyos na pwede mong maramdaman dito sa mundo ay yung pagmamahal ng isang nanay. Oo nga, no? Pasensya na kayo mga mister. Pasensya na kayo mga ibang tao. Ang pinakamalapit na pagmamahal ng Diyos ay nararamdaman natin sa pamamagitan ng ating mga nanay. Kung may kaibigan ka, kung meron kang taong minamahal, tapos nakikita mo yung taong minamahal mo na mo problema ng malaki, baka ibigay mo, nanay, baka pwedeng maging nanay ka rin dito sa tao na ito. Nanay, alika nga po, baka pwede kang maging nanay din dito sa kaibigan ko. Nanay, pwede mo bang iluto yung yung paborito kong, ano bang paborito mong luto ng nanay? Tinolang manok. Kasi yung kaibigan ko, problemado. Pagod na pagod, hirap na hirap. Ako kasi na, di ba kapag pagod na pagod ako, galing trabaho, pag uwi ko ng bahay, naaamoy ka pa lang, tapos nahigop ko yung mainit na sabaw, yung niluto mong tinolang manok, talagang nawawala yung pagod ko, nanay. Pwede bang maging nanay ka rin dito sa kaibigan kong ito? Kasi hirap na hirap po siya, pagod na pagod. Talagang hindi niya malaman kung anong gagawin sa buhay. Parang nawawala na ng pag-asa. Ayaw na magtrabaho, ayaw na bumangon, ayaw na rin magdasal, ayaw na magsimba. Nanay, pwede bang maging nanay ka dito sa tao na minamahal ko? Dito sa kaibigan ko na minamahal ko? Sino ang tao na pagbibigyan mo ng iyong nanay? Siyempre, yung taong minamahal mo ng malaki. Ibinigay ni Jesus ang kanyang nanay sa atin kasi napakalaki ang pagmamahal ni Jesus para sa bawat isa sa atin. At ang kapistahan na ito ay nagsasabi po sa atin, let Mary be mother to you. Masama ba yun? Let Mary be mother to you. Sabi ni Pope Francis, siya din po yung nanguna sa kapistahan na ito, let Mary be mother to you. Let Mary be mother of the church. Kasi kung hindi mo papayagan, kung hindi mo tatanggapin si Maria bilang nanay, you are an orphan. Orphan, ibig sabihin, walang magulang. Binigay na nga ni Jesus ang kanyang nanay para maging nanay mo. Why is it so hard for you to accept Mary? Ito po ay sinasabi ni Pope Francis dun sa iba. Even Catholics, may mga ibang Katoliko hindi tinatanggap si Maria. Merong ibang mga Kristiyano, ibang religion, hindi nila kinikilala si Maria. Tayong mga Katoliko, mahal na mahal natin si Maria. Bakit? Kasi mahal ni Jesus si Maria. Nanay ni Jesus At dahil minamahal ni Jesus si Maria, mahal din natin si Maria. At bakit tinatanggap natin si Maria para maging nanay natin? Kasi nga pinagkaloob ni Jesus si Maria para maging nanay natin. So let Mary be mother to you. Opo, meron kang nanay. You have a biological mother. Pero wala namang masama kung meron ka pang isang nanay na nanay din ni Jesus na nagmamahal sa'yo, nagdarasal para sa'yo, nag-i-intercede para sa'yo. Wala namang masama doon. At napakasarap nga po noon. We ask prayers sa mga santo, sa mga santa. Bakit nga ba tayo humihingi ng panalangin?
Nagpiesta po sa amin sa Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, mahal na ina ng Salambao, si Mama Mary. Nagpiesta po sa Bando. Bakit kinakailangan lumapit pa sa santo? Pwede naman pong hindi. You could go directly to God. Pero tandaan mo, nakapagdadasal tayo kapag malinis ang ating puso. Sabi nga ni Jesus, kung may naalala kang kaaway mo, iwan mo muna yung alay mo. Makipag-ayos ka muna doon sa kaaway mo. And then you go back to church, you go back to the synagogue, sa temple, at saka mag-alay ka. Kasi ang nais ng Diyos sa bag, hindi alay. Kumbaga, kailangan malinis muna yung puso mo. Paano tayo magdadasal? Paano magiging pure yung panalangin natin? Ang dami nating kasalanan. Ang dami nating pagkukulang. Hindi tayo sigurado. Minsan, kung malinis nga ba ang kalooban natin, yes, nangumpisal tayo. Sa simula ng misa, we said, Panginoon, maawa ka para malinis yung ating kalooban. Pero syempre, hindi pa rin tayo sigurado eh. So para makasigurado tayo, so we ask another person na sigurado tayo, malinis yung kalooban niya. And we say to that person, ipagdasal mo naman ako. Kasi hindi ako sure kung malinis yung kalooban ko. Sincere naman ako, pero alam ko mas sincere ka. Alam ko mas malinis yung kalooban mo. So we go to saints na alam natin, malinis na malinis yung kalooban. Andiyan si San Pascual Bailon, yung patron sa Ubando. Andiyan si Santa Clara ng Assisi. Ako, napakalinis talaga yun. Pinong-pino, ayon doon sa kanta. And of course, Mama Mary, ang ating mahal na ina. Napakalinis ng kalooban. Napupuno ng grasya. Kung kaya't alam natin, lahat ng panalangin ni Maria, purong-puro, malinis na malinis. Kung kaya't ito ay talagang nagiging karapat-dapat. So when we ask Mary, our mother, for prayer, nagdadasal din tayo. Pero iba kapag alam nating merong malinis na puso na nagdadasal para sa atin. It gives us courage to continue. Kahit alam nating maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat, magdadasal pa rin tayo. Kasi meron tayong mga kasamang malinis ang puso na nagdadasal para sa atin. Sigurado ako, kapanalig, ikaw pinagdadasal ka ng nanay mo. At humihingi ka rin ng panalangin sa iyong nanay. So let Mary pray for you. Wala namang masama doon. Napakaganda nga po noon na meron kang nanay na nanay din na Jesucristo at nagdadasal para sa iyo. Let Mary be mother. Kasi aminin mo, kapanalig, kailangan mo ang yakap ng isang nanay. Kailangan mo ang kalinga ng isang nanay. Kailangan mo ang pag-unawa ng isang nanay. Kailangan mo ang pagmamahal ng isang nanay. Kapag tayo po ay kapag tinanggap natin si Maria, ang tinatanggap natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang makainang pagmamahal ng Diyos na pinakikita, pinaparamdam ng Diyos sa pamamagitan ni Maria na ibinibigay niya sa atin bilang ina ng simbahan, bilang ina ng bawat isa sa atin. Let Mary be mother. Napakasarap niyang nanay. Napakasarap niyang isa pang nanay. Wala naman sigurong masama doon. Kapanalig, kamusta ba ang nanay mo? May mga pagkakataon kasi ang sinasabi natin, one more day. One more day. I-date mo yung nanay mo, bukas na lang, next time na lang.
Katatapos lang namin mag-date nung Mother's Day, uwian mo ng pasalubong, bigyan mo ng bulaklak, ibili mo ng sapatos o ng damit, ipasyal mo, isama mo sa mga outings ninyo. Lalo't higit malakas pa yung nanay mo. Pero madalas yung iba po sinasabi, next time na lang, one more day. Kapanalig, one more day ba talaga yan? Kasi yung pagpapaliban mo ng pagpapakramdam ng pagmamahal sa iyong nanay, baka hindi iyan one more day, bagkus one day less. Kasi tumatanda ang mga magulang natin. Bukas na lang, next time na lang. Baka hindi one more day. One day less. Kaya hanggang nandiriyan, mahalin mo ang iyong mga magulang. Mahalin mo ang iyong nanay. Sabi nga, mothers, they do the work of 20 people for free. Ganong kalaki yung hirap ng nanay natin para sa atin. Alam niyo po, ang mga nanay natin, di ba safe place natin. Alam mo yan, di ba? Safe place. Nadapa, natatakot. We go to mothers. Nanay, yayakap ka, papakarga ka. Minsan kay tatay, pero marami sa atin, we go to our mothers. Mothers are safe place. Kasi galing tayo sa sinapupunan nila. At kapag in-embrace nila tayo, naririnig natin yung pagtibok ng kanilang puso. Pumapayapa tayo. We feel safe. Basta yakap tayo ni nanay. Our mothers are safe place. Kaya lang pag tumatanda na po, nababaligtad. Ang safe place ng ating nanay ay tayo na kanilang mga anak. Pag tumatanda na si nanay, nagkakasakit na, sasabihin ng mga nanay, iuwi niyo na ako sa aking mga anak. Nasa ospital. Sasabihin, anak, umuwi na tayo. Ayoko dito. Ang gusto ko kasama kayo. Doon na lang tayo sa bahay mo. Ang safe place ng mga nanay, pag matanda na, ay tayo, ng mga anak nila. Nababaligtad. At wala namang masama doon. Po? So tanggapin mo yung nanay mo kasi tinanggap nila tayo. Safe na safe tayo. Nung bata tayo, pag nasa piling tayo ng ating nanay. Pero when they grow old, tanggapin natin sila. Kasi ikaw na, kapanalig, ang nagiging safe place ng iyong nanay. Hanggang malakas pa, hanggang kaya pa. Iparamdam mo sa nanay mo, nanay, safe ka dito. Okay ka dito. Our Mother Mary is our safe place. Siya ang ating nanay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag alam natin na meron tayong kasamang nagdarasal, kapag alam natin meron tayong katabi na naglalapit sa atin sa Kanyang anak at ating Diyos at Panginoong si Jesucristo, we feel safe. At talaga naman, mas nakapagdadasal tayo. Kapanalig, ako rin, 16 years na pare. Hindi ko rin po may paliwanag kung paano nangyayari yon. Pero iba ang prayer ko kapag isinama ko si Mama Mary. Iba yung pagsisimba ko kapag sinama ko si Mama Mary. Iba Iba kapag meron tayong nanay na kasama nating nagdarasal, lumalapit kay Jesucristo na ating Diyos at Panginoon. Iba kapag kasama natin si Maria.
na nagmamahal sa atin. So let Mary be mother to you. Walang masama diyan. Bagkus ang laki-laki ng biyaya na matatanggap mo dahil meron tayong nanay na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Isang Diyos na nasa krus, tandaan mo kapanalig ha, isang Diyos na nagkatawang tao, nasa krus, napakalaki ang pagmamahal. Sa sobrang laki ng kanyang pagmamahal, ang sabi niya, kailangan mo ang nanay ko. Nalulungkot ka eh. Nahihirapan ka eh. Nawawalan ka ng pag-asa eh. Kailangan mo ang nanay ko. Let Mary be mother to you. Amen. Manalangin tayo. Matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling. Sa kabutiang loob ng aming mga kapatid, patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Iniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Gawin mong maging paghahain ng kadubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay kanyang makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang kaanib sa sambayanan mong kinupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya, kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo. Si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Kristo sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo'y lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.